Welcome to Minutes Movie Recap. Enjoy watching. Siya si Mike, isang professional hitman na nagtatrabaho sa isang assassin organization na pinamumunuan ni Big Ray, isang retired veteran assassin. Si Mike ang pinakamagaling na assassin sa buong organisasyon dahil sa kakaibang estilo niya sa pagpatay. Ang bawat isa sa organisasyon ay may kanya-kanyang estilo. Mayroong killer na gumagamit ng lason sa pamamagitan ng toothpaste o sa paglalagay nito ng lason sa sigarilyo. Sumunod ay ipinakilala tayo sa dalawang magkaibigan na si Mac at Mick na dating mga special forces. Madalas nilang ginagawa ang pagpatay sa pamamagitan ng mga street accident upang mahirapan ang mga pulis imbestigahan ito. Si Jane, isang babaeng assassin na may kakayahang gumamit ng katana. At si Fred naman ay pinapatay ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng pagsusuffocate sa mga ito. Pumasok ang isang kalbong lalaki. Siya si Milton, isa sa mga importanteng tao sa assassin organization. Siya ang nakikipag-usap sa mga customers na may gustong ipapatay at pagkatapos ay ina-assign niya ito sa mga assassin. Siya rin ang nagmamanage ng pera na ibinabayad ng mga customers. Dahil si Mike ay isa sa mga dalubhasang assassin, siya lagi ang naatasan sa mga mahihirap na misyon. Isang araw, isinagawa ni Mike ang isang misyon na patayin ang lasinggerong empleyado. Pag-uwi nito sa kanyang bahay na sobrang lasing, hindi niya napansin ang pagpasok ni Mike. Nakita ng lalaki ang isang orasan sa taas ng cabinet, kaya gumamit siya ng upuan para kunin ito. Predicted na ni Mike lahat ng mga galaw nito. Gumamit siya ng tali at agad na ibinitin ang lalaki. Pagkatapos ay kinumpronte siya ni Mike at tinanong ng lalaki si Mike na kilala mo ba ako? Sinipa ni Mike ang upuan bilang tugon sa tanong ng lalaki at sinabing oo, kilala kita. Ikaw ang taong nagkakahalaga ng $25,000. Nagpapakita na ang tanging pakay lang ni Mike sa pagpaslang ay pera. Wala siyang pakialam kung mabait o masama ba ang kanyang pinapatay. Money is the root of evil talaga. Sumunod na eksena, nagtungo si Mike sa susunod niyang misyon na patayin ang buong grupo ng mga rock band. Palihim siyang pumasok sa loob at nakikinig bilang audience. Napansin niya ang power supply ng banda na naka-expose, kaya ang ginawa niya, ibinuhos niya ang isang basong tubig sa power supply na nagsanhi sa buong banda na makuryente sa kani-kanilang mga instrumento. Walang kamalay-malay ang mga audience sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ng kanyang misyon, naghanap siya ng lugar para makapagpahinga. Pumunta siya sa isang bar at nagbayad ng entrance sa 2 gwardya. Pagpasok niya, nakita niya ang ilang mga gangster na binabastos ang isang dalaga. Hindi na siya nag-atubili na bugbugin ang mga gangster. Dahil sa pambihirang kasanayan nito sa pakikipaglaban, madali niyang napatumba ang mga gangster. Pagkatapos ay bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan makikita natin si Mike na madalas bulihin ng kanyang mga kaklase. Lagi siyang binubugbog at kinukuha ang kanyang pagkain. Isang araw, napansin niya ang isang lalaki na pumasok sa isang bahay. May dala-dala itong gas cylinder. Maya-maya, ay agad na sumabog ang bahay. Lumabas ang lalaki na wala man lang pinsala. Na-curious si Mike dito kaya sinundan niya ang lalaki. Palagi niya itong sinusundan hanggang sa mapag-alaman niyang isa pala itong assassin na binabayaran. At ang estilo nito sa pagpatay ay sa pamamagitan ng pagpapalabas sa krimen na isang aksidente. Ang pangalan ng lalaki ay Big Ray. Kinumpronte ito ni Mike at nakiusap siya dito na turuan siya kung paano pumislang. Sinabi niyang palagi siyang binubuli at gusto nitong patayin ang kanilang leader, ngunit ayaw niyang makulong. Nang makita ni Big Ray na determinado si Mike, tinuruan niya ito ng ilan sa kanyang mga skills. Sinabi niya kay Mike na posible niyang mapatay ang isang tao sa pamamagitan ng aksidente. Pagkatapos ay palihim siyang pumasok sa silid ng kanyang kaaway. Naglagay siya ng pera sa antena at nagtago sa kama. Nang makauwi na ang lalaki, kinuha nito ang pera sa antena at nagmadali naman si Mike na itulak ang lalaki upang palabasin na isa lamang itong aksidente. Pagkatapos ng insidente, sobrang natuwa si Mike sa kanyang nagawa. Subalit sinabi sa kanya ni Big Ray na ang kanyang assassination skills ay masyado pang amateur. Pinakita sa kanya ni Big Ray ang ilang mga larawan na nakunan siya sa pagtulak nito sa lalaki. Sinabi ni Mike na magsasanay pa siya ng matindi upang mas lalong maging badass assassin. Dahil dito, itinuro ni Big Ray ang lahat ng kanyang nalalaman. Mula sa tamang paggamit ng baril, martial arts, at iba pa. Patuloy silang nagsasanay na para na rin silang mag-ama. Paglipas ng ilang mga taon, si Mike ay isa na sa mga top-class assassin sa organisasyon. Minsan ay inassign siya ni Milton na paslangin ang binatang accountant na nagngangalang Ruth at doble ang bayad sa kanya ng kliyente kung mapapaaga niya ang trabaho.
Walang paga-atubiling tinanggap ni Mike ang misyon. Gumamit siya ng pneumatic sniper. Maingat niya itong pinagmamasdan at naghihintay ng tamang pagkakataon. Nang may dumaang sasakyan, binaril niya ang gulong nito hanggang sa masagasaan si Ruth. Dahil dito, mapupunta ang bintang sa driver ng kotse at hindi sa kanya. Kinagabihan, tinawagan ni Milton si Mike at sinabi sa kanyang pumunta sa isang lugar kung saan doon niya kukunin ang bayad sa kanya ng kliyente. Pagdating niya sa nasabing lugar, agad siyang inambush ng isa pang asasin. Ang baguhang asasin na ito ay ginawa ang lahat niyang nalalaman na martial arts, subalit hindi pa rin siya umubra kay Mike. Sinabi ni Mike sa kanya na pwede sana siyang nagtago sa mataas na gusali o gumamit ng dynamite at pasabugin ang area sa pagdating niya. Ngunit mali ang ginawa niya. Sa halip ay sumugod siyang parang tanga na hindi gawain ng isang asasin. Dagdag niya pa na isa itong kahihiyan para sa organisasyon. Pagkatapos niyang masabi ito, binali niya ang braso ng lalaki at binali niya rin ang leeg nito. Pagkatapos ay itinabi niya ito sa gilid ng kalsada para palabasin na aksidente itong natumba sa kanyang motorsiklo. Pag-uwi ni Mike sa kanyang bahay, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae na nagngangalang Charlie. Sinabi nito sa kanya na ang kanyang ex-girlfriend na si Beth ay patay na. Si Mike at Beth ay kamakailan lang naghiwalay. Nang marinig ito, sobrang nalungkot si Mike kaya agad siyang nagtungo sa libing ni Beth at nakipagkita kay Charlie. Sinabi ni Charlie kay Mike na si Beth ay pinatay ng dalawang magnanakaw. Natagpuan naman ng mga pulis ang fingerprint ng dalawang magnanakaw, subalit kamakailan lang ay namatay din ang mga pulis dahil sa lason. At hindi lang yan, inihayag din ni Charlie na buntis si Beth at si Mike ang ama ng dinadala nito. Dahil dito, nagpa siya si Mike imbestigahan ang pangyayari at pumunta sa apartment ni Beth. Pumasok siya sa loob at ini-imagine ang pangyayari sa crime scene. Dahil sa isa rin siyang asasin, madali niyang napagtanto na hindi mga magnanakaw ang pumatay kay Beth kundi mga asasin din. Nang makita ni Mike ang mga files ng mga pulis na nag-imbestiga, nalaman niyang si Beth ay namatay sa dami ng sleeping pills sa kanyang dugo. Dahil dito, napagtanto ni Mike na pinatay si Beth sa pamamagitan ng kalabisan sa droga, at ang eksena ng mga magnanakaw sa kanyang apartment ay palabas lamang upang magmukhang pinatay siya ng mga magnanakaw. Lumalabas na ang mga killer ay kapwa niya asasin na si Mick at Mark. Sa sobrang galit, kinumpronte niya ang dalawa. Inamin naman ng mga ito na sila nga ang pumatay dahil ito ang ibinigay sa kanilang trabaho. Sinabi ng dalawa na alam nilang wala ng relasyon si Mike at Beth kaya tinanggap nila ang misyon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na si Beth pala ay buntis at si Mike ang ama. Pagkatapos ay pinaalis na ng dalawa si Mike at sinabing ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Dahil sa sobrang galit, inatake ni Mike si Mick at Mark. Dahil sa ang dalawang ito ay dating mga special forces, sobrang nahirapan si Mike na kalabanin ang mga ito. Ginamit ni Mike ang lahat ng kanyang mga nalalaman sa martial arts upang malamangan ang dalawa sa pakikipaglaban. Gumamit si Mike ng mga malulupit na sipa at isang 360 mid-air flying kick na tumama sa mukha ni Mick, kaya sa huli ay napatumba niya rin ang mga ito. Pagkatapos ay pinuntahan ni Mike si Charlie para tanungin ng ilan pang mga bagay ukol sa pagkamatay ni Beth. Sinabi ni Charlie na si Beth ay mayroong hard drive na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon at ito ay nakatago sa bahay ng kanyang magulang. Habang nag-uusap sila, isang matabang lalaki ang biglang pumasok at plano nitong patayin si Charlie. Gumamit ito ng palakol at patuloy na inatake si Mike. Kinuha ni Charlie ang pagkakataon at sinaksak niya ang matabang lalaki. Subalit tila balewala lang ito sa kanya at itinulak si Charlie. Pagkatapos ay sasaksakin na sana niya si Mike ngunit pagkatumba nila ay aksidenteng nahigaan ng lalaki ang palakol na nagsanhi sa agaran nitong pagkamatay. Bago siya mamatay, inihiyag niya na inutusan lamang siya ni Milton na patayin si Charlie. Sinabi ni Mike kay Charlie na pumunta ito sa bahay ng magulang ni Beth at kunin ang hard drive na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon. Pagkatapos, nagtungo si Mike sa bahay ni Milton upang tanungin ito kung sino ang nasa likod ng pagpatay kay Beth at sa pagtangka sa buhay ni Charlie. Sinabi niya naman na ito ay isang accountant na nagngangalang Ken. Pagkatapos malaman ng impormasyon, nakipagkita itong muli kay Charlie pagkatapos makuha ni Charlie ang mga dokumento ni Beth. Sinabi ni Charlie na si Beth, bilang isang environmentalist, ay hinahabol ang isang Indian oil company na tinatawag na Vancap. Ang Vancap company ay pinagbabawalan ng mag-drill ng oil. Subalit sinuhulan nito ang gobyerno na makapag-drill ng oil sa dagat. Ipinaalam naman ito ng isang accountant kay Beth tungkol sa illegal na aktibidad ng Vancap Company. Ang accountant na ito ay walang iba kundi si Ruth, na pinaslang ni Mike. May kasamahan din itong isa pang accountant na nagngangalang Ken. Ang lalaking ito ay may kinalaman din tungkol kay Beth at Ruth.
Sinabi ni Kent na nautusan lang din siya ng company director na ipapatay si Beth at Ruth, kaya tinawagan niya si Milton upang maghanap ng maaasahang assassin. Ibinigay ni Kent ang isang USB kay Mike na naglalaman ng conversation nila ni Milton. Sa mga sandaling ito, biglang sumugod si Mick at Mac upang patayin si Mike, na galing mismo sa utos ni Big Ray dahil daw sa dami na ng trouble na ibinigay ni Mike sa organisasyon. Tinadtad ni Mick at Mac si Mike ng bala at pagkatapos ay hinagisan ito ng granada. Sinipa naman ni Mike ang granada pabalik sa dalawa. Pagsabog ng granada, ginamit ni Mike ang pagkakataon upang makalapit sa dalawa. Ginamit ni Mike si Mac upang salagin ang pagbaril sa kanya ni Mick. Pagkatapos ay binugahan ni Mike si Mick gamit ang fire extinguisher at pinatumba ito. Biglang umatake ang poison assassin kay Mike sa pamamagitan ng pag-suffocate niya dito gamit ang towel. Subalit alam ni Mike kung paano ito kontrahin. Inatake niya muli si Mike gamit ang kutsilyo ngunit isinaksak niya ito pabalik sa assassin. Maya-maya, nasalubong ni Mike si Fred at binigyan niya ito ng isang malakas na suntok, sabay umalis. Kinuha niya ang poison bandage mula sa bulsa ni Fred pagkatapos ay nagtungo na siya sa direktor ng Vancap Company. Doon ay naabutan niya ang direktor at si Jane na dalubhasa sa paggamit ng katana. Ipinadala din siya ni Big Ray upang protektahan ang direktor. Sa una, ay medyo nahihirapan si Mike sa pakikipaglaban dahil sa angking galing ng babae at halos magkapantay sila ng galing. Ngunit dahil sa pagiging mahina ng babae, madali siyang napatumba ni Mike sa isang sipa. Ibinigay ng direktor ang katana kay Jane. Galit na inatake ni Jane si Mike ng katana ngunit nailagan namang lahat ito ni Mike. Dahil sa pagiging careless ni Jane sa pag-atake, naagaw ni Mike ang katana at isinaksak ito pabalik kay Jane. Pagkatapos ay kinumpronte niya ang direktor. Sinubukan siyang suhulan ng direktor ng malaking halaga ng salapi. Subalit lalo lamang itong ikinagalit ni Mike kaya pinugutan niya ito ng ulo. Nagtungo si Mike kay Big Ray at ipinarinig ni Mike ang recording audio ni Kent at Milton. Sa recording na ito, nalaman ni Big Ray na sinunod lamang ni Kent ang utos ng direktor at nakipagkasundo kay Milton para ipapatay ang tatlong tao. Ito ay ang accountant na si Ruth, ex-girlfriend ni Mike na si Beth, at si Charlie. Ang dapat sana nakasunduan ay isang assassin lang ang uupahan para isagawa ang misyon. At pagkatapos magawa ito ng assassin, ay plinano din nilang ipapatay mismo ang assassin upang matakpan ang ebidensya. Inassign ni Milton si Mike para patayin si Ruth, subalit alam ni Milton na hindi magagawa ni Mike na patayin si Beth at kaibigan nitong si Charlie, kaya nag-hire siya ng ibang assassin. Pagkatapos ng lahat ng revelasyong ito, sobrang nagalit si Big Ray at binugbog nito ng husto si Milton. Pagkatapos ay ibinigay ni Mike ang poison bandage kay Milton, na walang kaalam-alam naman si Milton dito kaya nagsanhi ito ng kanyang kamatayan. Sobrang nagalit din si Big Ray kay Mike dahil ang assassin na hinubog niya ay siyang magiging dahilan sa pagkasira ng kanyang organisasyon. Gayunpaman, nagtapos ang pelikula kung saan hinayaan ni Big Ray na makaalis si Mike, subalit ang kanilang pagiging mag-ama at magkaibigan ay tuluyan na ring naputol. Dito nagtatapos ang ating kwento. Sana ang ating ilang minutong pagbuod ng pelikula ay nagbibigay sa inyo ng saya. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, share at pakipindot na rin ang bell button para lagi ka updated sa mga movie recaps natin. Maraming salamat ka movie!